Hello mga karava! Welcome back sa ating channel. May mga tao ba kayong nakilala na akala nyo walang emosyon, kasing lamig ng yelo at tila walang pusong naglalakad sa mundo ng mga mayayaman? Ngayong araw, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng malamig na relasyon, planadong paghihigante at isang CEO na handang suungin ang lahat para lang matunaw ang pader sa puso ng kanyang asawa. Paano kung ang kasunduang kasal ay maging simula pala ng pinakamatinding pagsubok sa kanilang buhay? Sino nga ba ang mananalo sa laro ng galit at pag-ibig? Kunin na ang inyong kape at i-ready ang inyong mga earphones dahil sisimulan na natin ang kwento ng The Cold-Hearted Wife and Her CEO Husband. Simulan na natin. I married you for business, Justin. Don't expect love, affection, or mercy from a cold-hearted woman like me. Sa mata ng buong mundo ng negosyo, si Bianca Romero ay isang trapo ng kapangyarihan. Isang babaeng may pusong kasing lamig ng yelo, walang awa at walang bakas ng anumang emosyon. Walang sino mang nakatagpo sa kanyang mga mata nang di nakakaramdam ng matinding kaba. Upang iligtas ang nanggigipit sa kumpanya ng kanyang pamilya, pumayag siya sa isang 3 taong marriage contract sa makapangyarihang CEO na si Justin Montefalco. Isang lalaking kilala sa kanyang katalinuhan, karisma at kawalan ng katapat sa negosyo. Ngunit sa likod ng perpektong ngiti at marangyang kasal, may madilim at mapanganib na lihim na ikinukubli si Bianca. Ang kanyang pagpasok sa buhay ni Justin ay hindi isang simpleng sakripisyo lamang. Ito ay isang planadong paghihiganti. Para kay Bianca, ang pamilya Montefalco ang dahilan ng pagkasira ng kanyang buhay at sa misteryosong pagkamatay ng kanyang ama 5 taon na ang nakakaraan. Handa niyang gamitin ang kanyang kagandahan, ang kontrata at kahit ang sarili niyang kaluluwa para ibagsak si Justin at ang buong Montefalco Empire mula sa loob. Ang hindi alam ni Bianca, si Justin ay hindi basta-basta nagpapaloko. Sa bawat malamig na titig at pambabaliwala ni Bianca, mas lalong nag-aalab ang determinasyon ng CEO na tuklasin ang totoong pagkatao ng kanyang asawa. Alam ni Justin na may tinatagong sugat ang dalaga at may sarili rin siyang mga lihim na matagal nang binaon sa limot. Sa gitna ng gabi-gabing pagpapanggap, mga lihim na transaksyon sa dilim at patuloy na paglalaro sa pagnanasa at paghihigante, dahan-dahan mabubunyag ang isang nakakapangilabot na katotohanan. Isang katotohanan na magwawasak sa lahat ng paniniwalaan ni Bianca. Kapag ang galit ay napalitan ng isang nakapangingilabot na katotohanan, nakakagulat at ang pader ng paghihigante ay tuluyang nadurog, magagawa pa kaya niyang iligtas ang lalaking sinusubukan niyang sirain o huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Isang kwento ng matinding pagtataksil, nakakagulat na mga lihim at pag-ibig na susubok sa pinakamalamig na puso. Malamig ang hanging umiihip sa loob ng marangyang penthouse office ni Justin Montefalco, ang kinatatakutang CEO ng Montefalco Empire na kilala sa kanyang walang awang mga desisyon sa mundo ng negosyo. Nakatayo siya malapit sa malaking babasaging bintana sa 55 palapag, habang nakatanaw sa kumikislap ngunit malamig na ilaw ng lungsod. Sa kanang kamay, hawak niya ang isang baso ng mamahaling whiskey, habang ang kanyang matatalim na mata ay nakatuon sa refleksyon ng babaeng nasa kanyang likuran, si Bianca Romero. Nakatitig lamang si Bianca sa kawalan, nakaupo sa laking leather chair sa harap ng malawak na mesa ni Justin. Suot ang isang simpleng itim na corporate dress na lalo pang nagpalitaw sa kanyang maputing balat. Walang kahit anong bakas ng taba o takot sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata na dating puno ng buhay at ligaya ay parang isang malalim at walang hanggang karagatan ng yelo. Ito na ang mga papeles, Bianca. Pambabasag ni Justin sa nakatutulim na katahimikan. Humarap siya at dahan-dahang nilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng glass table. Ang tunog ng folder ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang 3 taong marriage contract, walang personalan, purely business. Maliligtas nito ang gumugipit ng kumpanya ng pamilya ko mula sa tuluyang pagkalugi at pagkabaon sa utang, at kapalit nun makukuha ko ang buong tiwala ng board of directors upang tuluyang maangkin ang posisyon bilang chairman. Tumingin si Bianca sa kontrata. Walang alinlangan, dahan-dahan niyang kinuha ang mamahaling panulat mula sa kanyang bag.
Hindi man lamang pumatak ang kanyang tingin sa mga nakasulat na probisyon o sa mga kasunduan sa bawat pahina. Agad niyang inilagda ang kanyang pangalan sa huling pahina ng may buong katatagan. Bahagyang natigilan si Justin, nakataas ang isang kilay na tinitigan niya ang dalaga. Hindi may kakailang nagulat sa bilis kumilos nito. Gano'n na lamang yon. Hindi mo man lamang bababasahin ang mga nakasulat. Baka hindi mo alam, binibenta mo na palang buong buhay mo sa akin. Dahan-dahang tinaas ni Bianca ang kanyang ulo at direktang tinapat ang kanyang malamig na tingin sa mga mata ni Justin. Tiwala ako sa mga legal na dokumento, Justin. Malamig at walang kaimong emosyon na sagot habang tumatayo mula sa kanyang upuan. At huwag mong isipin na ginagawa ko to dahil kailangan kita sa buhay ko. I married you for business, Justin. Don't expect love, affection, or any sweet illusions from a cold-hearted woman like me. Huwag mo rin subukan pasukin ang personal kong buhay. Isang mabilis at pilyong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Justin. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga hanggang ilang pulgada na lamang ang agwat ng kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Bianca ang amoy ng mamahaling pabango at whiskey ng lalaki, ngunit di man lamang siya gumalaw o kumurap. Deal, Mrs. Montefalco? Mahinang bulong na Justin sa tapat ng tenga ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng hamon at matinding karisma. Titingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panatilihing malamig ang puso mo sa akin kapag naging akin ka na. Hindi sumagot si Bianca. Inayos niya ang kanyang bag, pinalikuran ng CEO at mabilis na naglakad palabas ng silid. Nang makapasok si Bianca sa loob ng elevator, doon pa lamang bahagyang lumuwag ang kanyang paghinga. Kinuha niya ang kanyang encrypted phone mula sa bag, mabilis na nag-type ng isang mensahe sa isang hindi rehistradong numero. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit na matagal niya nang kinukubi sa kanyang dibdib. Napasa ko na ang buhay at mansyon ni Justin Montefalco. Magsisimula na ang plano natin para ibagsak ang buong pamilya nila. Hindi alam ni Justin sa likod ng malamig na mukha ni Bianca ay may nag-aalab na apoy ng galit. Para sa lipunan, isa lamang siyang babaeng walang pakiramdam na naghahangad ng kapangyarihan at pera. Ngunit sa katunayan, ang kanyang pagpapakasal kay Justin ay ang unang hakbang sa isang mapanganib na laro at paghihiganti para sa kanyang nawalang pamilya. Mabilis ngang lumipas ang mga linggo at opisyal nang lumipat si Bianca sa napakalawak at napakarangyang mansyon ni Justin. Ngunit sa kabila ng karangyaan na nakapalibot sa kanila, ang loob ng bahay ay tila isang malaking kwadradong gawa sa yelo. May sariling silid si Bianca sa kabilang pakpak ng mansyon at formal pa sa isang pulong ng mga negosyante ang kanilang pakikipag-ugnayan. Walang usapan, maliban na lamang kung may kinalaman to sa negosyo o sa mga kaganapan na kailangan silang makita na magkasama ng media. Isang gabi, bandang 2:00 na madaling araw, nang umuwi si Justin mula sa isang mahaba at nakakapagod na pagpupulong sa board. Pagpasok niya sa napakatahimik na mansyon, nagulat siya na makitang nakasindi pa ang maliit na ilaw sa malawak na sala. Naroon si Bianca, nakaupo sa gitna ng malaking velvet sofa. Suot nito ang isang simpleng silk robe na bahagyang nakabuka sa kanyang leeg. Nakatitig siya sa screen ng kanyang laptop habang mabilis na nagtatype. Ang ilaw mula sa monitor ay nagpapakita sa matalim, seryoso at walang pagod niyang mukha. Hindi ka pa natutulog? Tanong ni Justin. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid habang tinatapon niya ang kanyang suit jacket sa gilid. Di man lang gumalaw ang mga mata ni Bianca mula sa screen. Marami akong ginagawa. Napakunot ang noo ni Justin. Lumakad siya patungong kusina, kumuha ng 2 baso ng tubig at bumalik sa sala. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang baso sa maliit na mesa sa harap ni Bianca. 2:00 na madaling araw, Bianca. Mahinahong sabi ni Justin sabay upo sa tapat nito. Di ba pwedeng bukas mo na lang ipagpatuloy yan? Bilang asawa mo, kahit sa papel lang, nag-aalala pa rin ako sa kalusugan mo, hindi ka bakal. Sa wakas, nahinto ang mga daliri ni Bianca sa pagtatype. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit na pilit nitong tinutulak pababa.
Huwag kang magpanggap na nag-aalala ka, Justin. Malamig at walang kagat-kagat nitong pambabara. Alam nating dalawa kung bakit ako narito. Ang mga salitang tulad ng pag-aalala o pagmamalasakit ay walang lugar sa kontratang nilagdaan natin. Negosyo ang dahilan kung ba't tayo magkasama at negosyo lang ang dapat mong pakialaman. Bahagyang napahigpit ang hawak ni Justin sa kanyang baso. Ang pasensya ng CEO na kilala sa pagiging mahinahon ay unti-unti nang sinusubok ng babaeng nasa kanyang harap. Umusog siya pa itaas at dinikit ang kanyang katawan sa lamesa. Halos ilang pulgada na lamang ang layo ng kanyang mukha sa mukha ni Bianca. Ba't ba napakatigas ng puso mo? Pabulong ngunit matalim na tanong ni Justin habang nakatitig ng diretsyo sa mata ng dalaga. May ginawa ba ako sa iyo sa nakaraan para tratuhin mo ko tulad ng isang kaaway? O talagang sadyang wala ka talagang pakiramdam at puso? Isang mabilis na pahinginig ang dumaan sa mga labi ni Bianca. Sa isang praksyon ng segundo may dumaan na matinding sakit at lungkot sa kanyang mga mata. Isang sugat ng nakaraan na halos hindi niya maikubli, ngunit mabilis din tong napalitan ng pader ng galit. Mas mabuting manatiling malamig ang puso ko, Justin. Dahan-dahang sagot ni Bianca. Ang boses nito parang kutsilyo na pumupunit sa katahimikan. Dahil ang emosyon nagpapahina sa tao at hindi ako papayag na maging mahinang muli lalo na sa harap ng isang Montefalco. Mabilis na isinara ni Bianca ang kanyang laptop. Tumayo, tinalikuran ng CEO nang walang lingon-lingon. Naiwan mag-isa si Justin sa dilim ng sala habang umaalingaw sa kanyang isip ang huling sinabi ng dalaga. Lalo na sa harap ng isang Montefalco. Napahawak si Justin sa kanyang sentido. Hinding-hindi siya tanga. Malinaw sa kanya, hindi lang pera o negosyo ang dahilan kung bakit pumasok si Bianca sa kanyang buhay. May itinatagong malaking bihim ang kanyang malamig na asawa at determinadong alamin ng CEO kung ano yon bago pa maging huli ang lahat. Habang tumatagal ang mga araw, mas lalo nagiging misteryoso ang mga kilos ni Bianca. Sa kabila ng malamig niyang pakikitungo sa mansyon, napansin ni Justin na madalas tong umalis ng palihim tuwing hating gabi. Di nagtatanong ang CEO sa harap ng dalaga. Ngunit ang kanyang matalas na instinct sa negosyo at buhay nagbigay sa kanya ng matinding hinala. Alas 2 ng madaling araw nang marinig ni Justin ang mahinang pagpikit ng pinto sa kabilang pakpak ng mansyon. Mula sa kanyang balkonahe, nakita niya ang mabilis na pag-alis ng itim na sasakyan ni Bianca. Walang alinlangan, kinuha ni Justin ang kanyang mga susi at palihim na sinunda ng kotse ng asawa. Nagtungo ang sasakyan ni Bianca sa labas ng lungsod, isang madilim, abandonado at napapabayaan ng bodega sa tabi ng lumang daungan. Patay ang halos lahat ng ilaw doon maliban sa isang lamppost na patay sindi. Bahagyang sinabi ni Justin ang kanyang kotse sa malayo at naglakad ng dahan-dahan sa lilim ng dambuhalang container van. Sa pamamagitan ng isang nakatagong listening device na palihim niyang nilagay sa bag ni Bianca nitong nakarang araw, malinaw na dumadaloy ang tunog ng boses sa kanyang wireless earpiece. Sa loob ng bodega nakatayo si Bianca sa harap ng isang lalaking nakaitim na jacket at may takip ang mukha. Ito na ang mga kailangan mo? Malamig na boses ni Bianca ang umalingaw sa earpiece ni Justin. Narinig niya ang kaluskos ng mga papeles. Nandiyan na ang mga encrypted financial records ng Montefalco Empire para sa huling 5 taon. Pati na ang mga pampribadong transaksyon ng pamilya ni Justin. Magaling, Bianca, sagot ng lalaki sa paos at mababang boses. Oras na maipasa natin to sa media at sa board of directors, tuluyang babagsak ang Montefalco Empire. Makakamit na natin ang hustisya para sa pagkamatay ng tatay mo 5 taon na ang nakararaan. Matutupad na ang pangarap mong durugin sila? Nanlamig ang buong katawan ni Justin habang nakatayo sa kadiliman. Parang may pumunit sa kanyang dibdib. Ang babaeng unti-unti niya nang minamahal at pilit na inuunawa ay pumasok pala sa kanyang buhay para sa isang layunin. Ang durugin siya at ang kanyang buong pamilya. Siguraduhin mo lang na walang makakaalam nito. Patuloy ni Bianca, ngunit sa pagkakataong to, narinig ni Justin ang bahagyang pahinginig sa boses ng dalaga.
Gagawin ko ang lahat para magbayad ng mga Montefalco. Sila ang dahilan kung bakit nawala sa akin ang lahat. Mabilis na bumalik si Justin sa kanyang sasakyan bago pa man makalabas si Bianca. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay nanginginig sa matinding halaw ng galit, pagtataksil at labis na kalungkutan. Pagdating ni Bianca sa mansyon pagkaraan ng isang oras, dahan-dahan siyang pumasok sa madilim na sala. Ngunit nagulat siya nang biglang bumukas ang malaking ilaw sa kisame. Nakatayo si Justin sa dulo ng hagdanan. Hawak niya ang isang baso ng alak at ang kanyang mga mata nag-aapoy sa galit. Isang tingin na kailanman ay hindi pa nakikita ni Bianca sa lalaki. "Saan ka galing sa gitna ng gabi, Bianca?" Malamig at matalim na tanong ni Justin. Ang boses nito ay parang kulog sa tahimik na bahay. Bahagyang natigilan si Bianca, ngunit mabilis niyang tinago ang kanyang gulat at binalik ang kanyang malamig na mukha. "Lumabas lang ako para magpahangin. Di ko kailangan magpaalam sa iyo sa bawat galaw ko." Dahan-dahan bumaba si Justin sa hagdan. Bawat hakbang may kasamang matinding banta. Huminto siya ilang hakbang mula sa dalaga at nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. "Magpahangin," bulong ni Justin habang may mapait na ngiti sa kanyang mga labi. "O makipagkita sa mga taong tutulong sa iyo para ipabagsak ako." Mabilis ng lamig ang mga kamay ni Bianca. Tinitigan niya si Justin. Sinusubukan hulihin kung gaano karami ang nalalaman ng CEO. Nagsimula na ang totoong laro at wala nang pupwedeng umurong. Dumating ang gabi ng taunang Montefalco Gala, ang pinaka-maimpluwensya at pinakamarangyang kaganapan sa mundo ng negosyo. Ang malawak na ballroom ng 5 bituing hotel na pupuno ng kumikislap ng mga kristal ng chandelier, mga mamahaling alak at walang tigil na pagputok ng mga kamera mula sa mga mamamahayag. Si Bianca mukhang isang magandang reyna sa kanyang itim na velvet gown na nagpapakita ng kanyang hubog at maputing balat. Si Justin naman napakagwapo at maotoridad sa kanyang pasadyang mabilog na tuxedo. Sa harap ng mga ilaw at kamera, perpekto ang kanilang pag-arte bilang bagong kasal. Ang kamay ni Justin nakahawak ng mahigpit sa bewang ni Bianca habang ang dalagay nakangiti ng bahagya para sa press. Ngunit sa bawat paghawak at pagdikit ng kanilang mga katawan, naroroon ang matinding kuryente ng galit, hinala at hindi masabi-sabing emosyon. "Napakagaling mong umarte, Mrs. Montefalco," pabulong na wika ni Justin sa tenga ni Bianca habang nakangiti sa mga litratista. Walang makakahula na ang babaeng nakahawak sa braso ko ay may gustong pumutol sa leeg ko. "Gawin mo na lang papel mo, Justin." Malamig at pabulong din na sagot ni Bianca. Di nawawala ang ngiti sa kanyang mga labi. "Huwag mong sirain ang palabas." Nang magsimula ang pangunahing programa, dahan-dahan umakyat si Justin sa entablado upang magbigay ng kanyang opisyal na talumpati bilang CEO. Tumahimik ang buong bulwagan. Hawak na Justin ang mikropono at ang kanyang matatalim na mata dahan-dahang naglakbay sa maraming tao hanggang humintuto ng diretsyo kay Bianca, na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang baso ng champagne. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula na Justin. Ang kanyang boses ay buo, maotoridad at umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ngayong gabi, bukod sa pagdiriwang ng tagumpay ng Montefalco Empire, may gusto ko ibahaging napakahalagang balita. Isang bagay na may kinalaman sa katarungan at sa nakaraan." Bahagyang kumunot ang noo ni Bianca. Naramdaman ang biglang pagbilis ang tibok ng kanyang dibdib. "May mga taong pumasok sa buhay ko na puno ng galit dahil sa isang malaking kasinungalingan." Patuloy ni Justin, di inaalis ang tingin kay Bianca. "Gusto kong ihayag sa harap ng media na bukas din, maglalabas ang Montefalco Empire ng sapat na ebidensya laban kay Mr. Arturo de la Vega, ang dating board member na tunay na nagpabagsak at nagpabankrupt sa Romero Group 5 taon nang nakararaan, at ang taong may kinalaman sa trahedya ng pamilya Romero." Parang binagsakan ng langit ang buong bulwagan. Nagkagulo ang mga mamamahayag. Nagunahan sa pagkuha ng larawan habang ang mga negosyante ay nagsimulang magbulungan. Ngunit si Bianca, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay, halos mabitawan niya. Ang pangalang De La Vega ay ang lalaking nakatagpo niya sa bodega. Ang taong pinagkakatiwalaan niya upang ibagsak ang mga Montefalco.
Bago pa man makababa si Justin sa entablado, mabilis na naglakad si Bianca patungo sa isang pribadong silid sa likod ng VIP lounge. Sumunod si Justin sa kanya. Na makapasok silang dalawa, mabilis sinara ni Bianca ang pinto at tinulak si Justin sa pader sa matinding galit at pagkalito. Anong ibig sabihin ng sinabi mo sa entablado, Justin? Sigaw ni Bianca. Sa unang pagkakataon, ang kanyang pader ng pagiging malamig tuluyang nadurog. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Pinaglalaroan mo ba ako? Anong ebidensyang sinasabi mo? Tumingin si Justin sa kanya. Walang galit ang kanyang mga mata, kundi isang matinding lungkot at awa para sa asawa. Alam ko ang lahat, Bianca. Mahinang sagot ni Justin habang dahan-dahang hinahawakan ang mga nanginginig na balikat ng dalaga. Alam ko ang plano mo sa bodega. Alam kong pumasok ka sa buhay ko para maghiganti dahil akala mo pamilya ko ang sumira sa tatay mo. Pero ginamit ka lang nila, Bianca. Nabulag ka sa galit kaya't pumasok ka bilang bitag ng tunay na kaaway. Natahimik ang buong pribadong silid sa likod ng VIP lounge. Ang maingay na echo ng mga mamamahayag at ang sigawan sa labas ng bulwagan tila naglaho sa pandinig ni Bianca. Ang tanging naririnig na lamang niya ang mabilis at marahas na pagtibok ng kanyang sariling dibdib at ang mahinang paghinga ng lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Nilabas ni Justin ang isang makapal na brown envelope mula sa nakagagayang bulsa ng kanyang coat at dahan-dahang inabot to sa dalaga. Lahat ng kailangan mong malaman, lahat ng kasagutan sa mga gabi mong walang tulog dahil sa galit ay nariyan. Mahinahong sabi ni Justin. Ang kanyang boses walang anumang halong galit o panggaganti. Isang malalim at tapat na pakiusap lamang. 5 taon ko nang iniimbestigahan ang nangyari sa ama mo, Bianca. Bago pa man pumasok sa opisina ko upang mapirma ang marriage contract, ginagawa ko na to. Nung nalaman kong naghihirap ang pamilya ninyo, ang ama ko ang unang nag-abot ng tulong. Ngunit ginamit ni Arturo de la Vega ang pagkakataong yon upang manipulahin ang pananalapi ng Romero Group at isisi ang pagbagsak nito sa Montefalco Empire. Nanginig ang mga kamay ni Bianca habang dahan-dahang binubuklat ang mga dokumento sa loob ng envelope. Isa-isang lumabas ang mga papel, mga bank transfer receipts at mga peking kontrata na may huwad na lagda ng kanyang ama. Mga lihim na audio recording transcripts sa pagitan ni Arturo de la Vega at ng kanyang mga tauhan. At doon, sa huling pahina, nakita ni Bianca ang isang pangalan. Ang mismong lalaking nakikipagkita sa kanya sa abandonadong bodega tuwing hating gabi. Siya ay hindi isang independenteng investigador na tulad ng pinaniniwalaan ni Bianca. Siya ay opisyal na bayarang tauhan at pampulitikang tagapaglinis ni de la Vega. Nalaglag ang mga papel sa sahig. Ang tunog ng mga to ay parang mga tuyong dahon na natitipon sa kalye. Ngunit sa pandinig ni Bianca, ito ay ang tunog ng tuluyang pagkawasak ng kanyang buong mundo. Hindi ito totoo. Pabulong at utal-utal na sabi ni Bianca. Napahawak siya sa gilid ng mesa upang pigilan ang sarili sa pagbagsak. Ginamit ako. Pinaniwala nila ako ng pamilya mong pumatay sa tatay ko. Nalilito ka dahil doon nakatuon ang galit mo, Bianca? Lumapit si Justin at dahan-dahan siyang hinawakan sa magkabilang balikat. Hindi kumakawala si Bianca. Wala na siyang lakas upang lumaban pa. De la Vega knew you wanted revenge. Kinuha ka niya habang nanginginig ka pa sa sakit ng pagkawala ng tatay mo. Ginawa kanyang sandata para pasukin ang buhay ko at walang awang proteksyonan sa kanyang puso. Tuluyan ng pader na tinayo ni Bianca sa loob ng 5 taon. Ang malamig, matigas at walang awang proteksyon sa kanyang puso ay tuluyan na ngang nagkalamat at nadurog ng sa ilang sandali. Ang mga mata niya na kailanman ay hindi nakakitaan ng luha sa harap ng sinuman ay bigla na lamang napuno ng labis na tubig. Isang patak ng mainit na luha ang dumaan sa kanyang maputlang pisngi, kasunod ng panibagong patak na hindi niya na napigilan. Bakit? Bakit mo ginagawa ito sa akin, Justin? Umiiyak at halos pabulong na tanong ni Bianca. Tumingin siya sa mga mata ng CEO, puno ng labis na pagsisisi at pagkalito.
Nagsisinungaling ako sa'yo. Pumasok ako sa bahay mo para sirain ang buhay mo. Ginamit ko ang pangalan mo, ang tiwala mo at ang kontratang binigay mo. Bakit hindi mo ako pinahuli sa mga pulis? Bakit pinoprotektahan mo pa rin ako? Dahan-dahan, tinaas ni Justin ang kanyang kamay at ginalaw ang kanyang mga daliri upang punasan ng luha sa pisngi ng kanyang asawa. Ang kanyang hawak ay napakalambot, napakainit, ang eksaktong kabaligtaran ng malamig na mundo na kinasanayan ni Bianca. Dahil nalaman kong sa likod ng malamig na pader na yan, may isang mabuting babaeng nasaktan lang ng husto, tapat na sagot ni Justin, habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Bianca. Mula nung araw na pumasok ka sa opisina ko at pumirma sa kontrata, hindi lang negosyong nakita ko sa'yo. Alam ko may malalim kang sugat. At habang pinapanood kita gabi-gabi, nahihirapan at nagpapakasakit, na-realize ko na hindi naman pala kita gustong iligtas sa mga kaaway mo. Gusto rin kitang iligtas mula sa sarili mong galit. Minahal kita, Bianca, hindi bilang isang negosyo, kundi bilang asawa ko. Natigilan si Bianca, ang mga salitang yon ang pumutol sa huling natitirang galit sa kanyang dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya matinding init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang uri ng pagmamahal na matagal niyang pinagkait sa kanyang sarili. Di na nakapagsalita si Bianca. Napayuko siya sa dibdib ni Justin at doon umiyak ng walang patid, habang mahigpit siyang niyakap ng CEO sa gitna ng tahimik na silid. Ang malamig na reyna ay tuluyan ng natunaw sa piling ng lalaki na nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat ng kanyang mga lihim. Mabilis gumalaw ang mga elemento ng batas pagkatapos ng mga nakakatakot na pagbubunyag sa gala night, gamit ang kumpletong mga ebidensya na nakalap ni Justin at ng mga karagdagang impormasyon na ibinigay ni Bianca mula sa kanyang mga nakaraang pakikipagkita. Di na nakaligtas si Arthur de la Vega. Sa loob lamang ng ilang araw, sinalakay ng mga otoridad ang kanyang kumpanya at ang pampublikong pangalan nito tuluyan ng nadumihan. Naaresto rin ang kanyang mga bayarang tauhan, kabilang na ang lalaking nagpapanggap na kakampi ni Bianca sa abandonadong bodega. Nalinis ang pangalan ng yumaong ama ni Bianca. Ang mga ari-arian at reputasyon ng pamilya Romero na matagal na nabubulok sa ilalim ng kasinungalingan ay muling naibalik sa kanilang tunay na karangalan. Ngunit sa kabila na napakalaking tagumpay na ito, ang loob ng mansyon ng mga Montefalco ay mananatiling napakatahimik. Para kay Bianca, ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala ng kanyang matinding pagkakasala. Sa tuwing nakikita niya sa Justin, ang lalaking nagtiis sa kanyang malamig na pakikitungo, ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa sarili niyang galit, at ang lalaking nagpahayag ng tapat na pag-ibig sa gitna ng kanyang pagtataksil, nakakaramdam siya ng matinding hiya. Paano niya haharapin ang isang taong sinubukan niyang sirain? Nakatayo si Bianca sa gitna ng kanyang silid. Sa ibabaw ng malaking kama nakabukas ang dalawang malaking maleta. Dahan-dahan niyang nilagay ang kanyang mga damit at personal na gamit. Ang 3 taong kasunduan sa kanilang marriage contract wala ng silbi dahil ang layunin ng negosyo at ang hustisya pareho nang nakamit. Biglang tumunog ang pinto at dahan-dahan pumasok si Justin. Suot nito ang isang simpleng puting shirt at maong, ngunit ang kanyang mukha ay bakas na matinding pagod at lungkot. Huminto ang kanyang mga hakbang nang makita ang mga open suitcases sa sahig. "Aalis ka na?" tanong ni Justin. Ang kanyang boses ay napakahinahon, ngunit nariyan ang isang uri ng panginginig na hindi niya maitago. Napatigil ang mga kamay ni Bianca sa pag-aayos ng kanyang mga damit. Hindi siya agad nakatingin sa lalaki dahil sa lalong umiinit na mga luha sa kanyang mga mata. Pilit niyang hinawakan na mahigpit ang gilid ng maleta upang panatilihing matatag ang kanyang boses. "Tapos na ang lahat, Justin?" panimula ni Bianca. Ang kanyang boses ay tila napakapayat sa tahimik na kwarto. "Nakuha ko ng hustisya para sa tatay ko. Ligtas na ang kumpanya mo at malinis na ang pangalan ng pamilya ninyo. Wala nang dahilan para manatili pa ako dito sa mansyon mo. Ang kontratang nilagdaan natin, natupad na rin ang layunin to." Dahan-dahan, lumapit si Justin sa kanya.
Bawat hakbang ng CEO ay merong kasamang matinding bigat. Huminto siya sa mismong harap ng maleta na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Wala nang dahilan? Tanong ni Justin habang nakatitig ng diretsyo sa mukha ng dalaga. Yun lang ba talaga ang tingin mo sa lahat ng nangyari sa atin, Bianca? Isang kontratang natupad na kaya pwede ka nang tumalikod at maglakad palabas? Humarap si Bianca sa kanya at sa pagkakataong to, hindi niya na kayang itago pa ang mga luha na tuluyang pumatak sa kanyang pisngi. Nahihiya ako sa iyo, Justin. Sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay pumutok sa matinding emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Tingnan mo ako. Pumasok ako sa buhay mo bilang isang lason. Naging malamig ako sa iyo. Tinulak kita pabalik tuwing sinusubukan mong lumapit at plinano kong sirain ang kumpanya mo. Hindi ako nararapat sa pagmamahal mo. Hindi ako nararapat manatili bilang asawa mo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Napapikit si Justin at huminga ng malalim. Sa halip na magalit ay tinulak niya ang maleta sa gilid at mabilis na humakbang patungo kay Bianca. Kinuha ang dalawang nanginginig na kamay ng dalaga at mahigpit tong hinawakan sa kanyang sariling mga palad. Sino bang nagsabi sa iyo na kailangan mong maging perpekto para maging karapat-dapat sa akin? Mahinahong tanong ni Justin. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang katapatan. Ang kontrata sa negosyo ay po pwedeng matapos ngayong ding oras na to. Pwede nating punitin ang mga papel na yon. Pero paanong puso natin, Bianca? Paanong nararamdaman ko nung niyakap kita sa silid na yon? Justin, malamig akong tao. Pabulong na sagot ni Bianca habang umiiling. Nasaktan ako ng gusto sa nakaraan, kaya't nakalimutan ko na kung paano maging isang totoong tao. Nakalimutan ko kung paano magmahal na walang takot. At tuturuan kitang magmahal muli, sagot ni Justin ng walang alinlangan, habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa dalaga. Hindi mo kailangan maging malamig kapag kasama mo ko. Hayaan mong ako ang maging init na magpapatunaw sa huling pader na tinayo mo sa paligid ng puso mo. Huwag kang umalis, Bianca, manatili ka. Hindi bilang isang business partner sa kontrata, kundi bilang totoong asawa ko. Ang mga salitang yon ay tuluyang pumutol sa huling natitirang takot at pagsisisi sa dibdib ni Bianca. Binitawan niya ang mga damit na hawak at mabilis sinubsob ang kanyang mukha sa leeg ni Justin, habang ang mga kamay mahigpit na kumapit sa likod ng coat ng CEO. Niyakap siya ni Justin na napakahigpit, isang yakap ng proteksyon, pagpapatawad at pag-ibig na walang anumang kondisyon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob na 5 taon, naramdaman ni Bianca ang kumalma ang kanyang mundo. Ang malamig na reynang matagal nang nagdurusa sa dilim, tuluyan ang nakakita ng kanyang ligtas na tahanan. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang tuluyang maglaho ang madilim na bahid ng nakaraan. Ang kwento ng paghihiganti at kasinungalingan ay tuluyan nang nabaon sa limot, pinalitan ng panibagong pahina ng buhay na puno ng pag-asa, pagpapatawad at tapat na pagmamahal. Sa isang marangyang resort sa gilid ng dalampasigan sa Batangas, naririnig ang mahinahong hampas ng mga alon, habang ang kulay gintong sikat ng hapon nagbibigay ng kakaibang liwanag sa buong paligid. Isang napakagandang kasalang ginaganap sa mismong tabi ng dagat. Ang paligid na papalamutian ng mga sariwang puti at rosas na bulaklak, at ang lalakaran ay puno ng mga petals na nagbibigay ng mababangong amoy sa hangin. Walang mga kontrata sa negosyo, walang mga lihim na kasunduan at walang mga nakatagong kamera ng media para sa pampublikong palabas. Ang kasal na ito ay dinalohan lamang ng mga totoong kaibigan, pamilya at mga taong tunay na nagmamahal sa dalawa. Isang kasal na hindi itinakda ng pera, kundi ng dalawang pusong nagkatagpo sa gitna ng bagyo. Nakatayo si Justin Montefalco sa dulo ng altar. Napakagwapo nito sa kanyang cream-colored suit. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na kagalakan habang nakatitig sa dulo ng lalakaran. Wala na ang dating CEO na may matigas na mukha at puno ng hinala. Ang lalaking nakatayo roon ay isang tao na handang ibigay ang buong buhay para sa babaeng kanyang pinipili araw-araw. Bumukas ang malaking gawa sa kahoy na arko sa dulo ng aisle.
Suot ni Bianca ang isang eleganteng wedding gown na may mahabang ilalim at gawa sa pinakapino at kumikislap na lace. Ang kanyang mahabang buhok ay may simpleng ayos na pinalamutian ng maliliit na bulaklak at ang kanyang mukha ay nagniningning sa likas na kagandahan. Ngunit ang pinaka nakakamangha sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala nang dating malamig, walang emosyon at nakakatakot na tingin. Ang mga mata ni Bianca ngayon ay puno ng init, ligaya at malalim na pagmamahal habang nakatitig kay Justin. Bawat hakbang ni Bianca patungo sa altar ay tila isang simbolo ng kanyang paglayo sa madilim na nakaraan. Sa bawat pag-usbong ng kanyang mga paa, naiwan niya na ang galit, ang takot na masaktan at ang pader ng pagiging malamig na matagal niyang ginamit bilang proteksyon. Nang makarating siya sa harap ng altar, dahan-dahang inabot ni Justin ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki agad na dumaloy sa buong katawan ni Bianca. Isang pamilyar na pakiramdam na nagpapakalma sa kanyang puso. "You look breathtaking, my wife," pabulong na wika ni Justin habang may matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Bahagyang namula ang pisngi ni Bianca at matamis siyang ngumiti. "And you look handsome, my CEO husband." Nagsimula ang seremonya. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng vows, humarap si Justin kay Bianca at mahigpit na hinawakan ang dalawang kamay ng dalaga. "Bianca," panimula ni Justin. Ang kanyang boses ay tapat at puno ng emosyon. "Pumasok ka sa buhay ko sa gitna ng isang kontrata. Akala ko nung una simpleng transaksyon lamang lahat, pero hindi ko namamalayan. Bawat araw na kasama kita, unti-unti mo nang pinapatibok ang puso ko. I saw your pain, I saw your scars, and I fell in love with every part of you, even the parts you tried to hide. I, Justin Montefalco, promise to love you, protect you, and keep your heart warm for the rest of my life." Hinding-hindi ko nahayaang maramdaman mo ulit na nag-iisa ka sa dilim. Pumatak ang isang mainit at masayang luha sa pisngi ni Bianca. Humarap siya kay Justin at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. "Justin," sagot ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding ligaya. "I used to believe that love was a weakness. I built a wall around my heart and swore to be a cold-hearted woman forever just to survive, but you showed up. You fought for me when I couldn't even fight for myself. You broke my walls not with force, but with patience and unconditional love. I, Bianca Romero, promise to spend forever loving you, trusting you, and being your true partner in life. Natunaw mo ang malamig kong puso at ngayon, sa'yo na to magpakailanman." Nagpalitan sila ng mga singsing, mga simpleng gintong singsing na nagpapatunay ng kanilang walang hanggang katapatan. "By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife," pahayag ng pari. "You may now kiss the bride." Dahan-dahang itinaas ni Justin ang belo ni Bianca. Nilagay niya ang kanyang mga kamay sa pisngi ng dalaga at inilapit ang kanyang mukha. Inalikan ni Justin si Bianca ng puno ng labis na pagmamahal at pag-iingat. Isang halik na nagmarka sa tuluyan ng pagtatapos ng kanilang mga sugat at ang pagsisimula ng isang bagong bukas. Nagpalakpakan ang lahat ng mga bisita. Napaligiran ng mga puting kalapati sa langit at ang tunog ng saya ay umalingaw sa buong dalampasigan. Niyakap na mahigpit ni Bianca si Justin habang nakatingin sa magandang paglubog ng araw. Ang dating cold-hearted wife ay tuluyan nang natagpuan ang kanyang ligaya sa piling ng kanyang CEO husband. Isang pag-ibig na nagpapatunay na kahit ang pinakamalamig na puso kayang tunawin ng tapat at tunay na pagmamahal. At dyan nagtatapos ang kwento ni na Justin at Bianca sa The Cold-Hearted Wife and the CEO Husband. Napasana all na lang ba ang lahat sa pasensya at pagmamahal ni Justin? Minsan kasi sa buhay, nakakakilala tayo ng mga taong napakatigas, napakalamig o napakasungit makitungo sa iba. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, ang pagiging malamig madalas na isang pader lamang para protekta ng sarili mula sa matinding sakit ng nakaraan. Ang aral na may iwan sa atin ng kwentong ito, huwag tayong mabilis manghusga sa pinapakitang lamig ng kapwa natin.
Minsan, hindi galit o puot ang kailangan para baguhin ang isang tao, kundi tamang pasensya, pag-unawa at tapat na pagmamahal. Dahil walang pusong kasing tigas ng yelo ang hindi matutunaw sa harap ng taong totoong nagmamalasakit. Kung nagustuhan nyo ang kwentong to, pakilike ang ating video at mag-comment kayo sa ibaba kung anong part ang pinaka nakaka-touch para sa inyo. At syempre, huwag magkalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa mga susunod nating kwento. Ako pong muli ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli nating kwentuhan.